Mr. Silent Channel. Kabanata 426 hanggang 430. Ano ang mga benepisyo? 0426. Sa wakas ay nakahanap si Yefan ng Yulgong Tea Shop. Pagkatapos bumili ng inumin, nagmamadali siyang pumunta sa Union Club sa kanluran ng lungsod. Isang puting Bentley ang dumating sa pintuan sa tamang oras. Si Chu Yunyao ay nakasuot ng itim na Chanel coat na may puting sweater sa ilalim at isang Bulgari necklace na may mga diamante, na nagpapakita ng kanyang matikas at aristokratikong ugali. Pagkababa nila sa sasakyan, yumuko ang isang grupo ng mga tauhan sa entrance ng clubhouse para magbigay-pugay. Chu Dong. Oo, mahinang sagot ni Chu Yunyao, at nasanay na siya. Lumapit ang babae, hindi man lang tumingin kay Yefan, kinuha ang milk tea, at pumasok sa clubhouse habang umiinom nito. Nagmamadaling sumunod si Yefan, nagtataka, Xiao Yao Yao, bakit ka nandito sa club, hindi ba tayo naghahanap ng tao? Huwag kang magsalita ng kalokohan, sumama ka lang sa akin, malabo na sabi ni Chu Yunyao habang umiinom ng milk tea. Si Yefan ay lasing din. Ang mga damit na may tatak ng babaeng ito ay umabot sa 100,000. Ang pag-inom ng isang tasa ng milk tea sa halagang 20 yuan ay talagang hindi pangkaraniwan. Pagkatapos maglakad papunta sa isang opisina, pumunta si Chu Yunyao sa isang bookshelf at umikot ng globo. Kaagad, lumayo ang bookshelf, na nakita ang isang password na pinto sa loob. Naglakad si Chu Yunyao patungo sa pinto, at bumukas lamang ang pinto pagkatapos magsagawa ng iris, fingerprint at facial recognition ang computer. Hindi maiwasang magtaka ni Yefan. Nagtayo rin pala si Chu Yunyao ng laboratorio sa sarili niyang clubhouse. Hindi ako sigurado na ang Cloud Clubhouse ay isang pagkukunwari lamang. Siya talaga ang nagtayo ng shell ng clubhouse para lang makapagtayo ng laboratorio. Pasok ka, para kang tanga, bakit natulala ka? Tumalikod si Chu Yunyao at kinagat ang kanyang dayami at naiinis na sinabi. Hindi rin nagalit si Yefan, ngumiti siya at pumasok sa laboratorio. Pagkapasok niya sa laboratorio, ang mga ilaw ay nag-iisa. Sa malaking laboratorio, maraming screen ng computer at iba't ibang instrumento, at hindi ito maintindihan ni Yefan. Naglakad si Chu Yunyao papunta sa isang console, inilapag ang milk tea, at sinabing, nagtatanong ako sa iyo ngayon, sagutin mo ako. Kailan bumalik si Song Xinghe sa Huahay? Inisip ito ni Yefan at sumagot, dapat sa loob ng 2 buwan. Ilang biochemical robot ang ipinadala niya? Tanong ni Chu Yunyao habang nagtatype sa keyboard. Nagtaka si Yefan, Xiao Yao Yao, paano mo ito mahahanap? May kinalaman ba ito sa paghahanap kay Song Xinghe? Inikot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata, ipapaliwanag ko lang ito sa iyo minsan. Makinig, gusto ni Song Xinghe na gumawa para sa isang bionic robot, kailangan niya ng maraming enerhiya, iyon ay, kuryente. Ang pagkonsumo ng kuryente ng laboratorio ay isang abnormal na figure. Hanggat suriin mo ang mga lugar kung saan malaki ang pagbabago sa konsumo ng kuryente sa nakalipas na 2 buwan, madaling mahanap ang kanyang laboratorio. Bilang karagdagan, ang mga bihirang metal na kailangan upang makagawa ng mga robot at iba't ibang hilaw na materyales na kailangan para sa biotechnology ay binili sa pamamagitan ng mga espesyal na channel. Ito ay hindi isang Barbie doll, ngunit isang bionic na tao. Gamitin ang lahat ng uri ng materyales na kanilang gagamitin. Ang enerhiya at materyales ay ginagawang data, at kung aalisin ang mga ito gamit ang mga partikular na parameter, maaari mong kalkulahin ang kanilang lokasyon. Nakinig si Yefan at nagtaka, maaaring uriin ng system mo ang impormasyong ito. Bakit ba masyado kang nagmamalasakit? I naturally have my own way. Sabi ni Chu Yunyao. Napangiti si Yefan na nakakahiya, at tumigil sa pagtatanong, at sinabi ang lahat ng impormasyong maibibigay niya. Matapos mag-type si Chu Yunyao, sa 12 o higit pang mga screen sa harap, ang iba't ibang mga interface ay nagsimulang mabilis na tumalon, at iba't ibang mga data analysis chart ang lumitaw. Umupo si Chu Yunyao at isinandal ang kanyang mga paa sa mesa habang umiinom ng milk tea. Ang isang pares ng mahabang binti sa itim na medyas, na tumitingin sa kanila ng ganito, ay pambihira at bilog. Sandali, dapat na makagawa ka ng conclusion sa loob ng kalahating oras, sabi ni Chu Yunyao. Kung wala kang mahanap na target, masasabi lang na may problema sa mga parameter na ibinigay mo, o mas mataas ang IQ ni Song Xinghe kaysa sa inaasahan ko. Mataas. Tumango si Yefan sa tabi niya nang hindi nagsasalita, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga binti ni Chu Yunyao, ang kanyang mga mata ay tumangala. Tila napansin din ni Chu Yunyao na may mali sa mga mata ng lalaki, isang mapaglarong kumislap sa kanyang mga mata, at isang kaakit-akit na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, gusto mong hawakan. Mabilis na tumango si Yefan, bagamat may trabaho pa siya, abala siya. Pwede pa. Ano ang pakinabang ng paghawak sa iyo? Bibili ako ng isang tasa ng milk tea. Ikaw ang aking 3 taong gulang na anak. Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa kanya, gusto kong hanapin mo si Song Xinghe at ilagay sa kanya bigyan mo ako ng data ng pananaliksik.
Mapait na ngumiti si Yefan, tulad ng inaasahan, hanggat siya ay isang siyentipiko, magiging interesado siya sa pananaliksik ni Song Xinghe. Paano na? Sabi mo gusto mo akong tulungan na maging pinuno ng pamilya Chu, pero wala pa akong pag-unlad. Hindi naman masyado para tulungan akong makakuha ng isang piraso ng scientific research material na walang silbi sa iyo, tama? Kung hindi, sinungaling ka. Dein mo ako. Kawawang damdamin ng babae. Huwag mo akong pakasalan, huwag mo akong bigyan ng anumang benepisyo. Sabi ni Chu Yunyao. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga labi, at sa malaking puso ni Chu Yunyao, syempre, imposibleng sabihin na nasaktan siya ng pag-ibig alang-alang sa kanyang mga anak. Kahit na si Chu Yunyao ay tila may higit na emosyon ngayon, ang kanyang personality disorder ay hindi upang sabihin na walang bagay na hindi. Okay, ibibigay ko ito sa iyo. Ngunit hindi mo ito maibibigay sa bansa, naisip ni Yefan, dapat pa ring masabi ni Chu Yunyao ang pagkakaiba. Noon lang napangiti si Chu Yunyao ng may kasiyahan, at isinandal ang kanyang magagandang paa sa lalaki, aba, gusto mo bang hawakan, o gusto mong dilaan? Mabango ang paa ko. Tiningnan ni Yefan ang mukha ng babae ng may pagmamalaki, akala ko ba talaga nakataas ang buntot ng batang babae mo sa langit? Walang sabi-sabi, pumunta siya sa harap at niyakap ang katawan ni Chu Yunyao, at pagkatapos ay idiniin ito sa mesa. Ah! Magiliw na bulalas ni Chu Yunyao, anong ginagawa mo? Kanya. May tunog ng nabasag na medyas mula sa likuran, na nagpang-inig sa babae. Hoy, ngumiti si Yefangxi at sinabi, sobrang nanliligaw ka sa akin, ano ang sabi mo na gusto kong gawin? Sa totoo lang, inaabangan mo talaga, nandito ba ako para may gawin sa iyo? Kaya naman sinadya mo akong I-provoke, tama. Hindi ko ginawa. Ikaw. Pinakawalan mo ako. Namula ang mukha ni Chu Yunyao, hindi niya alam kung ano ang iniisip niya bagamat sa tingin niya ay sobra na ang lalaki, may hinihintay pa rin siya. Eksperimento sa silid, patuloy na nagbabago ang iba't ibang data at larawan sa higit sa isang dosenang screen na may iba't ibang laki. Ang mga galaw ng dalawang tao sa harap ng screen ay patuloy na nagbabago. Nang huminto ang paghahanap sa screen at lumitaw ang isang mapa at pulang tuldok na coordinate, binitawan ni Yefan si Chu Yunyao. Napasubsob si Chu Yunyao sa upuan, medyo nahihilo, at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Isinuot ni Yefan ang kanyang pantalon na na-refresh at tiningnan ang mga coordinate at ang nakadisplay na satellite image, hindi ba pribadong bahay iyon, bakit ganoon? Galit na sinabi ni Chu Yunyao, ligtas na gawin kang hindi inaasahan, ipinapayo ko sa iyo na magmadali, malamang na isaalang-alang ni Song Xinghe ang paglipat ng kanyang posisyon, at kapag natapos na niyang ayusin ang lahat, maaari kang sumugod doon. Walang laman. Lumingon si Yefan, hinawakan ang mukha ni Chu Yunyao, hinalikan siya, at nakangiting sinabi, Xiao Yao Yao, salamat, pagkatapos ay mauna na ako. Umiwas si Sale palabas ng laboratorio. Hinawakan ni Chu Yunyao ang mga labi, medyo komplikado ang kanyang ekspresyon. Chapter 0427 Paano ito mangyayari? 0427 Residential. Mga bahay sa Huaizhou County, sa Underground Experimental Base. Guro, bakit tayo outrage ngayon? Hindi ba't pinutol na natin ang lahat ng mga palatandaan? Tahimik na nakatayo si Tung Hozan sa likuran, pinapanood si Song Xinghe na patuloy na nag-iimpake ng lahat ng uri ng mahahalagang kagamitang pang-eksperimentong pabalik-balik. Matapos malaman ni Song Xinghe na nabigo ang kanyang plano, agad siyang nagsimulang mag-ayos. Espesyal din siyang gumawa ng isang malaking truck upang ilipat ang ilang mahahalagang instrumento at materyales. Bagamat ang ilang malalaking glass sculpture vessel ay hindi madaling alisin, ang halaga ng salamin ay hindi mataas, at maaari siyang magpatuloy na bumili ng isang batch pagkatapos magpalit ng mga posisyon. Tanging ang ilang mahalagang mga high-end na kagamitan, kung nawala niya ito, magiging mahirap na gawin ang kanyang hukbo ng mga android. Ang ilan sa mga dating subordinate na empleyado ni Song Xinghe ay naging malalakas na tao matapos maturukan ng gamot, at lahat sila ay tinutulungan siyang magdala ng mga gamit. Si Song Xinghe ay abala sa pag-uutos at pag-aayos, at nang marinig niya ang tanong ni Tung Hozan, galit na galit siya, tumalikod at sinampal sa mukha ang babae. Tinamaan nito si Tung Hozan at diretsyong gamulong sa lupa, tinakpan ang kanyang mukha, at nahihiyang sinabi, Guru. Nagkamali ako, hindi na dapat ako nagtanong pa. Anong alam mo? Opinyon ng isang babae. Ang lakas at background ni Yefan, hindi ko naintindihan dati. Dahil kaya niyang bantayan ako, paano mo malalaman kung nakagawa na siya ng paraan para sa akin? Kung ikaw, huwag kang pumunta ngayon, hindi ba? Depende din sa sugal, pastahan kung mahahanap niya ako. Gusto mong manatili dito at maghintay na mamatay, pero ayoko. Si Tung Hozan ay nagpakita ng mapait na mukha, nakatingin sa isang hindi natapos na android sa hindi kalayuan, napaka-aatubili. Ngunit ang master, Wei Ming siya, ang half-built bionic na lalaki na may ulo at katawan lang, ngunit walang paa, si Su Weiming. Sa orihinal, ang pekeng Su Weiming na ito ay gagamitin para sa susunod na plano, ngunit dahil nabigo ang unang plano, walang pakialam si Song Xinghe sa pagbuo nitong Su Weiming. Bakit, may pakialam ka pa sa peke mong anak? Hindi ko kayang kopyahin ang alaala ni Su Weiming noon. Ang pekeng Su Weiming na ito,
Kahit natapusin ko ito, ay isang kompletong android lang, at hindi kita kilala bilang isang ina. Oo, kaya, may iligtas mo ang pag-ibig ng iyong ina, ang sabi ni Song Xinghe na may kawalang hiyaan. Napaluha si Tung Hozan, pero kahit hindi niya ako kilala, ang mga gene niya ay kapareho ni Wei Ming, at kamukha niya si Wei Ming, paanong hindi ko siya pakialam? Lagi kong iniisip na makakaligtas si Wei Ming, kahit hindi niya ako kilala, at least may mga kamag-anak ako sa mundong ito. Idiot! Paano ba naman nagiging tanga ka bilang isang babae? Kung patuloy kang umiiyak ng ganito, maniwala ka man o hindi, iiwan kita dito at hahayaan kang dalhin ka ni Ye Fan doon. Patayin mo. Anyway, big deal akong makahuli ng ilang babae sa labas, na hindi ako mapasaya, pagod na akong makipaglaro sa'yo, matandang puta. Sabi ni Song Xinghe, sinampal muli, at pinalo si Tung Hozan para sumigaw sa isang tunog, tumulo ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Ang mukha ni Tung Hozan ay mapula, na may bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata, nakasakal lamang siya ng tahimik at tumulong kay Song Xinghe na ayusin ang ilang maliliit na bagay. Ngunit sa sandaling ito, mula sa labas ng laboratorio, mayroong ilang mga pagsabog. Bang! Bang bang! Nagulat si Song Xinghe at mabilis na tumakbo palabas, nakita ko lang ang dalawang figure na sinipa mula sa labas. Ah! Mag-ingat ka, boss. Isang empleyado ang naglalabas ng mga gamit, at nang makita niya ito, mabilis siyang tumakbo pabalik at hamarang sa harap ni Song Xinghe. Sumimangot si Song Xinghe, ano ang sitwasyon? Nakita niya na ang dalawang empleyadong binago niya ay itinapon, at nawala ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Lao Song, magaling kang magtago. Kumuha ng sigarilyo si Ye Fan at naglakad pababa ng laboratorio mula sa itaas, malamig na nakatingin kay Song Xinghe. Nang mapansin ni Ye Fan si Tung Hozan sa likuran niya, medyo nagulat siya, ngunit hindi naman kakaiba. Makatwiran para kay Tung Hozan na makilala si Song Xinghe nang makuha ng tigre head shark si Tung Hozan. Tumingin si Tung Hozan kay Ye Fan nang may kawalan ng pag-asa, ngunit wala siyang anumang takot, bumagsak lang siya sa lupa sa isang dekadenteng paraan. Ye Fan, ikaw, paano mo nahanap ang lugar na ito? Nag-aalalang tanong ni Song Xinghe. Si Ye Fan ay natural na tamad na magpaliwanag, at itinuro ang labas, na-kick out ko ang gulong ng iyong truck. Natatakot ako na hindi makatutuhanang lumipat ka. Nang makitang walang paraan, tumakbo lang pabalik si Song Xinghe nang walang salita, kumuha ng bote ng sulfuric acid sa laboratory table, at itinapon ito kay Ye Fan. Umiwas si Ye Fan para iwasan ito, ngunit ang sulfuric acid ay damapo sa mga nasasakupan ni Song Xinghe, na direktang napaso sa sakit, na nakakakilabot na panuurin. Hindi na hinintay ni Ye Fan si Song Xinghe na gumawa ng pangalawang shot, kaya mabilis siyang humakbang at hinawakan ang leeg ni Song Xinghe. Bagamat nagbago na si Song Xinghe at may matinding pisikal na lakas, halos imposibleng patayin si Ye Fan. Binigyan kita ng pagkakataong magbago at mabuhay muli, ngunit sa kasamaang palad ay nahuhumaling ka pa rin dito, kaya hindi mo ako masisisi. Sinabi ni Ye Fan Han, ang makitid at baluktot na kaluluwa sa kalaunan ay sasaktan ka. Mabangis na sinabi ni Song Xinghe, ako. Hindi ako nagkakamali. Ang mundo ang mali. Ang mag-asawa ang nag-iwan sa akin. Ang perwisyo na mag-asawa ang nang-abuso sa akin. Mga mapagkunwari kayong mga lalaki. Kaya ko lang maglakad mag-isa. Hanggang ngayon, alam mo ba kung gaano kasakit ang dinanas ko at ang dinanas ko? Naiintindihan mo ba? Nakikita mo lamang ang mga taong nanakit sa iyo mula sa simula hanggang sa huli. Walang mabubuting tao sa iyong mundo, at walang sikat ng araw. Naiintindihan ko ang iyong sakit, dahil minsan akong nawalan ng pag-asa sa mundong ito. Buti na lang at may nagligtas sa akin sa takdang panahon. Kaya naisip ko rin na bigyan ka ng pagkakataon, paulit-ulit na magpanggap na hindi ko alam na maliliit na bagay ang ginagawa mo, pero ikaw ay hindi ko pa rin maintindihan. Napabuntong hininga si Ye Fan at hindi na nagsalita pa. Pinisil niya ng mahigpit ang leeg ni Song Xinghe. Gayunpaman, sa sandaling nasira ito, napagtanto ni Ye Fan na may mali. I hate you. I hate you. Hate you. Hate you. Kumunat ang ulo ni Song Xinghe at paulit-ulit siyang umulit. Biglang nagising si Ye Fan. Ang Song Xinghe sa kanyang harapan ay talagang isang android. Matapos pisilin ni Ye Fan ang leeg ni Song Xinghe ng mas malakas, nakita niya ang metal at mga wires sa loob. Nagulat din si Tung Hozan nang makita niya ang eksenang ito, tinakpan niya ang kanyang bibig, at bamulong, ito. Paano ito? Lumingalinga si Ye Fan sa paligid, hinanap kung saan-saan, ngunit wala. Damn it! Binasag ni Ye Fan ang isang mesa gamit ang isang kamao. Minamaliit pa rin niya ang IQ nitong, matandang kaibigan, ngunit hindi pa rin niya ito nahuli. Sa desperasyon, walang ibang pagpipilian si Ye Fan kundi ang lumapit kay Tung Hozan at magtanong, sabihin sa akin kung paano siya naging aktibo noon, o direktang sabihin sa akin kung nasaan ang kanyang tunay na katawan. Kabanata 0428 ang anino ng daan. 0428. Nakabawi si Tung Hozan mula sa pagkabigla, at sinabi na may mapurol na ekspresyon, ay. Hindi ko alam, lagi kong iniisip na itong Song Xinghe ay totoo. Tiningnan ni Ye Fan ang ekspresyon ni Tung Hozan, hindi parang nagsisinungaling.
Kinailangan niyang itanong, ano ang dati niyang plano. Mapait na ngumiti si Tung Hosen, nabigo ang kanyang plano, may punto pa bang sabihin ito? Kung tatanungin kita, sagutin mo lang ako, sabi ni Ye Fan. Malungkot na ngumiti si Tung Hosen at tumangala kay Ye Fan, hindi ko lang sasabihin, papatayin mo ako, papatayin mo. Patayin. Tiningnan ni Ye Fan ang walang buhay na mukha ng babae, ang walang laman na mga mata, matagal siyang napabuntong hininga. Hindi ako papatay ng babaeng walang pagtatanggol, at patay. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, tumalikod siya at pumunta sa isang computer para paandarin ang system. Gusto niyang kopyahin ang isang dokumento at ibigay ito kay Chu Yunyao. Sa kabutihang palad, ang sistema dito ay hindi kasing komplikado ng kay Chu Yunyao, at naiintindihan pa rin ito ni Ye Fan. Nangako si Ye Fan na gagawa siya ng mga bagay para sa mga babae, kahit na nag-aatubili siya, gagawin niya ito. Natigilan si Tung Hosen. Mukhang hindi niya inaasahan na hindi talaga siya papatayin ni Ye Fan. Ye Fan. Ano ka ba nagpapanggap? Pinatay ko si Su Changping. Gusto kitang patayin ni Su Qingzhou. Nakalimutan mo na ba? Hindi mo ba ako galit? Sigaw ni Tung Hosen. Saglit na ginalaw ni Ye Fan ang kanyang kamay, pagkatapos ay tumalikod at tumawa, paano magkakaroon ng labis na puot sa mundong ito, hindi ka ba napapagod? Pagkatapos sabihin iyon, nagpatuloy si Ye Fan sa pag-opera. Pagkatapos kopyahin ang mga bagay sa isang hard disk, kunin ang hard disk. Pagkatapos lumabas, nagplano si Ye Fan na umalis. Nang makitang aalis na si Ye Fan, natigilan si Tung Hosen, dalawang linya ng maiinit na luha ang bumagsak, umiiyak at sumigaw, tahan. Sumimangot si Ye Fan at tumalikod, ano pa ba? Mamamatay ka na, magpakamatay ka na lang. Sinabi ni Tung Hosen, hindi papatay si Song Xinghe. Noong una ay binalak niyang gawing android niya ang lahat ng kababaihan sa paligid mo at patayin ka pagkatapos makita ang iyong mga kapintasan. Tapos, gusto rin niyang gawing android ang mga babae mo. Ang kanyang alipin. Ipaghiganti ka ng buo. Sinabi rin niya na bubuhayin niya si Wei Ming, hayaan siyang sirain ang reputasyon ni Su Qingzhou, hayaan siyang magkaroon ng relasyon sa android ni Su Qingzhou, at gawing miserable kayo ni Su Qingzhou. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pagpawisan ng malamig nang marinig niya ang mga salitang ito, ang kanta Xinghe na ito ay napakabagsik at perwisyo. Yun lang talaga ang alam ko. Sabihin mo kay Su Qingzhou at hayaan siyang mag-ingat. Kung may pagkakataon pa si Song Xinghe na bumalik, huwag kang mahulog sa bitag niya. Sabi ni Tung Hosen. Sumimangot si Ye Fan, bakit mo sinasabi sa akin ito? Kung ikukumpara sa pagkapuot sa iyo, ang mga mata ni Tung Hosen ay malungkot, naiinis ako kay Song Xinghe na mas pinatay si Wei Ming. Tumango si Ye Fan at nag-alinlangan. Lumapit siya at binuhat si Tung Hosen. Ikaw, anong ginagawa mo? Takang tanong ni Tung Hosen. Naghagi si Ye Fan ng isang pares ng mga kemikal sa lupa, at mabilis na nagliyab ang apoy. Hindi ka pwedeng manatili dito, ihahatid na kita. Noon lang naunawaan ni Tung Hosen na gusto ni Ye Fan na sunugin ang lahat ng Song Xinghe para hindi na makagawa si Song Xinghe ng mga bagong android. Sa pagtingin sa nasunog na kalahati ng Su Weiming, muling napaluhas si Tung Hosen. Pagkatapos dalhin ni Ye Fan si Tung Hosen sa labas ng bahay, sinabi niya, aalis ako, maaari kang mabuhay o mamatay ayon sa gusto mo, ngunit huwag mong istorbohin si Xiao Shu. Iniistorbo ko siya. Bakit ko siya iistorbohin? Tingnan mo siya. Kung papatayin mo ako, gusto mo akong patayin. Sabi ni Tung Hosen na may malungkot na ngiti. Hindi na nagsalita pa si Ye Fan, at umalis sa pribadong bahay ng isang hakbang. Kung nabigo siyang mahuli ang tunay na katawan ni Song Xinghe, hindi niya mabitawan ang kanyang bantay, kaya binalak niyang bumalik kay Chu Yunyao at mag-isip tungkol sa mga hakbang sa babae. Pagbalik nila sa Yunyun Club, naliligo si Chu Yunyao, ngunit dahil sa espesyal na katayuan ni Ye Fan, alam ng mga miyembro ng club na walang nang ahas na pigilan siya. Direktang pumasok si Ye Fan sa kwarto ni Chu Yunyao, na ikinagulat ng babae. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba kumakatok sa pinto? Napahawak si Chu Yunyao sa kanyang dibdib, ang matingkad na mga talulot sa kanyang puting nyebe na balat, na tila gumagalaw. Kung ito ay normal, hindi napigilan ni Ye Fan na ihulog ang sarili sa bathtub, ngunit ngayon ay wala sa mood si Ye Fan. Ang gusto mo ay nasa hard drive na ito. Kinuha ni Ye Fan ang hard drive, inihagis ito sa isang upuan, at sinabing, nag-iwan si Song Xinghe ng isang android sa kanyang laboratorio, at siya ay tumakas ng mag-isa. Ano? Saglit na natigilan si Chu Yunyao, pagkatapos ay humajijik, ang kantang Xinghe na ito ay napaka-interesante, ang paglalaan ng mga mapagkukunan ay napakamakatwiran, at ang mga hakbang na negel iligtas buhay ay nasa lugar. Bakit ka tumatawa? Isang araw ang katulong sa tabi mo ay maaaring android ni Song Xinghe. Maaari mo bang itigil ang pagpatay? Sumimangot si Ye Fan. Huminga ng mahina si Chu Yunyao, ano ang ikinababahala mo, hindi makakatakas si Song Xinghe, may paraan ako para mahanap siya. Oh, anong paraan? Curious na tanong ni Ye Fan, maaari mo bang hanapin muli ang iyong computer system? Hindi, ngunit mayroon akong mas direktang paraan.
Bumangon si Chu Yunyao mula sa bathtub, gamit ang puting ibinalot ang isang tuwalya sa kanyang ipinagmamalaki na figura, naglakad siya patungo sa upuan na may nakahubad na paa at kinuha ang hard drive. Actually, noong nakaraang taon, gumawa ako ng nanorobot na naghahanap ng mga tao sa pamamagitan ng mga gene. Maaari nitong mahanap ang lokasyon ng isang partikular na tao sa pamamagitan ng iba't ibang DNA ng mga tao. Ang bilang ng mga naturang nanorobots ay umabot na ngayon sa higit sa 80,000. Maaari mong hanapin ang lahat ng tao sa lahat ng lugar ng Huahay sa isang araw. Kahit na si Song Xinghe umalis sa Huahay, aabutin ng kalahating buwan upang hanapin ang lahat ng kalapit na probinsya. Ang ilan sa mga buhok sa ibaba ay nahuli, kaya hindi ito mahirap hanapin. Pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Chu Yunyao, sinabi ni Ye Fan, mayroon ka pa ring ganitong uri ng bagay. Ito rin ba ang teknolohiya sa akses ng mundo? Siyempre, kung hindi, isa akong physics, paano ako makakagawa ng ganoong kagarbong bagay? May darating, nakangiting sabi ni Chu Yunyao. Kung gayon, bakit hindi mo nalang ipinadala ang mga nanorobot na ito? Nagtataka si Ye Fan. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng itago ang isang kamay? At saka, paano ko malalaman, tutulungan mo ba akong maibalik ang impormasyong gusto ko? Pinagpag ni Chu Yunyao ang hard drive sa kanyang kamay na may mapaglarong ekspresyon. Si Ye Fan ay lubos na nakumbinsi sa babaeng ito, at hindi niya ito matalo sa pamamagitan ng paglalaro. Nagmuni-muni si Ye Fan sa kanyang puso, maghintay hanggang sa malutas si Song Xinghe, at tingnan kung hindi kita gagawing, patay at buhay. Sa suburb ng Huahay, sa isang timog na kalsada, sakay ng isang punit-punit na pickup truck, isang lalaking nakasuot ng itim na hood ang lalaking naka-shirt ay nagmamaneho ng kotse, at sa tabi ng lalaki ay isang babae na nakaitim na Amerikana at magulo ang buhok. Master, kami. Pwede bang pumunta na lang tayo? Walang gana na tanong ng babae. Huwag kang pumunta, hintayin mong mamatay. Malungkot na sabi ng lalaki. Pero, hindi ngunit, ang aking plano ay hindi ganap na nabigo, at ako ay makakabalik sa lalong madaling panahon o huli. Habang siya ay nagsasalita, sa madilim na kalsada sa unahan, isang itim na liwanag na may asul na apoy ang biglang damapo mula sa langit. Pelikula. Kabanata 0429 Wang Ting. Ang lalaking nagmamaneho sa 0429. Nagulat at nagmamadaling natapakan ang preno. Kapag ang mga headlight ay lumiwanag sa madilim na anino ay makikita ito ng malinaw, ang taong ito ay kakaiba. Ito pala ay isang geek na may malaklaw na mukha na nakabalot ng pula at itim na baluti. Kinakabahang binuksan ng lalaki ang pinto, bumaba ng kotse, at nagtanong, sino ka? Ang tila puno ng biro at panunuya ang ngiti ni Clown, hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga, may pagkakatulad tayo. Direksyon, iisang layunin. Anong ibig mong sabihin, huwag kang magpakatanga? Malungkot na sabi ng lalaki. Ngumiti ang payaso at sinabing, haha. Ni hindi mo alam kung anong klaseng pag-iral ang kalaban na kinakaharap mo. Ikaw, hindi mananalo laban sa lalaking iyon. Alam mo ba kung sino ang kalaban ko? Kumunat ang noo ng lalaki. Siyempre alam ko. Alam ko rin na kahit matigas ang ulo mo at ayaw mong aminin ang pagkatalo mo, desperado ka talaga, dahil wala kang pondo, walang kakayahan, at babalik ka. Isa ka na ngayong kawawang daga sa kalye, walang tutulong sa iyo, walang gustong maniwala sa iyo, wala kang mapupunta kahit saan, maghihintay ka na lang na mamatay. Ang mga salita ng payaso ay tila nanlinlang sa mga tao. Namumula ang mga mata ng lalaki, kung gayon bakit mo ako hinahanap? Napakasimple lang, pinahahalagahan ko ang iyong talento, tutulungan kitang makaganti at tutulungan kang umalis sa Zia Kingdom, ngunit kailangan mong ibigay ang lahat ng iyong kakayahan. Ang komplikado ang mga mata ng lalaki, paano kung ayoko? Tsaka bakit gusto mong maniwala ako na may ganitong kakayahan ka? Ang ipinilig ni Clown ang kanyang ulo, I don't think, may choice ka na ngayon. Ang lalaki ay mukhang ayaw, ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumango at sinabi, okay. Pagkatapos sabihin sa akin, kung ano ang susunod na gagawin. Ang payaso ay naglabas ng malulungkot na tawa, umaalingaw sa kagubatan sa tabi ng kalsada. Si Ye Fan ay naging abala sa paghabol kay Song Xinghe, at walang oras upang magpaliwanag sa ibang mga babae, lalo na kay Feng Yueying sa hotel, labis na ikinalulungkot ni Ye Fan, pagkatapos ng lahat, ang bahay ni Feng Yueying ay nasunog. Kaya nang umalis siya sa Union Club, direktang humingi si Ye Fan ng isang bilya na hindi kalayuan sa Belo County mula sa Chu Yunyao bilang bagong tahanan ni Feng Yueying. Ang dahilan ng pagnanais ng ganoong bahay ay napakasimple, isa, ito ay maginhawa upang protektahan sina Su Qingzhou at Feng Yueying sa parehong oras, at dalawa, ito ay maginhawa para sa akin na pumunta at makipagtalik sa isang babae. Ito ay, simple at bastos, lang. Ang Union Group ay may maraming real estate. Walang pakialam si Chu Yunyao sa dalawang set ng real estate na ito. Gustong kunin ni Ye Fan, at tamad siyang magtanong. Tel-ang lana. Tumakbo si Ye Fan sa hotel, kinuha si Feng Yueying, at lumipat sa magandang palamuti sa gabi. Medyo natarante si Feng Yueying, ngunit medyo nambobola ang babae nang bigla siyang lumipat mula sa isang komersyal na bahay patungo sa isang bilya.
Ngunit sinabi ni Yefan kay Feng Yueying na tanggapin ang tirahan na ito sa kadahilanang hindi siya dapat mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Naramdaman ni Feng Yueying na iba na talaga ang sitwasyon sa dati, kaya tinanggap niya ang ganoong bahay ng may kaba at saya. Habang mas nakikilala niya si Yefan, alam din niya na tiyak na iisipin ni Yefan na masyado siyang nakakainis kung abala siya sa mga lalaki alang-alang sa pera at bahay. Inayos ni Yefan si Feng Yueying bago bumalik sa kanyang tahanan sa Beilu County. Bagamat pasado alauna na ng umaga, bukas pa rin ang mga ilaw sa bulwagan, at si Su Qingzhou at Tita Jiang ay nakaupo sa sala sa ibaba. May isang itim na buhok na puting babae na nakatayo sa tabi ng sofa, nakasuot ng itim na leather jacket at leather na pantalon, matangkad at matambok. Nang makitang nakauwi na si Yefan, parehong tumayo sina Su Qingzhou at Tita Jiang, habang ang itim na buhok na puting babae ay mukhang tuwang-tuwa at lumuhod sa isang tuhod na may paggalang. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay at huminto, "Huwag kang magpugay." Natigilan saglit ang babaeng nakaputi na may itim na buhok. Matapos mapagtanto kung ano siya, kailangan niyang bumangon at tumango. Ngunit sa pagkakataong ito, nagulat din sina Su Qingzhou at Tita Jiang. Dapat mong malaman na ang hanay ng mga aksyon na ito ngayon ay napakadaling masanay, halatang sanay na silang saludo kay Yefan ng maayos. "Yefan, anong nangyari kay Song Xinghe, bakit siya nabuhay muli?" Tanong ni Su Qingzhou. "Mahabang kwento, uwak, pinaghirapan mo ngayon, mauna na tayo." Ikan-away ni Yefan ang kanyang kamay at sinabi sa itim na buhok na puting babae. Magalang na tumango ang uwak, isang karangalan para sa kontrabida. Pagkasabi noon ay mabilis na umalis ng bahay ang uwak na parang anino, at hindi niya alam kung lalabas ba siya sa pintuan o sa bintana at nawala. Napabulala si Tia Jiang, "Napakalakas ng Qinggang, paano mo ito nagawa?" Nagkibit balikat si Yefan at ngumiti, "Hindi iyan Qinggang, ito ang talento ng angkan ng dugo, shadow, na maaaring kumilos ng kasing bilis ng isang anino. Kumpara sa Qinggang, hindi ito nangangailangan ng panloob na lakas at nakakatipid ng higit na pagsisikap." Mga bampira. Natigilan si Su Qingzhou, ang babaeng iyon na nagngangalang Crow ay isang bampira. Hindi gusto ng mga bampira na tinatawag na bampira, na hindi katulad ng mga itim. Para kang tinatawag na nogger, mas mabuti na huwag basta-basta sabihin ang mga salitang ito, "Tutal, marami akong kaibigan sa Blood Clan," walang magawang ngumiti si Yefan. Napakurap si Tita Jiang, "Yefan, lalo mo talagang binuksan ang aming mga mata, bakit may mga nasasakupan pa rin ng Blood Clan?" Kinamot ni Yefan ang kanyang buhok, umupo, nagsali ng isang tasa ng tsaa, at pinaupo rin sina Su Qingzhou at Tita Jiang. "Una sa lahat, ang mga uwak ay hindi ko talaga mga kampon, kundi mga kampon ng isang kaibigan ko. Pangalawa, hindi sila purong lahi ng dugo, sila ay kalahating lahi ng dugo na ipinanganak ng mga lahi ng dugo at dugo ng tao, hindi mahigpit na mga lahi ng dugo," sabi ni Yefan. "Hindi katakataka. Ang sabi ko lang, sip-sip. Bawal magpainit ang mga bampira. Ang uwak na iyon ay nabilad sa araw kaninang hapon, at ayos lang, at mayroon pa siyang anino." Si Su Qingzhou ay lubos na humanga. Interes. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, "Masyado kang nanood ng mga pelikula. Ang lahi ng dugo ay mas malakas na uri ng hayop kaysa sa mga tao. Kung masasaktan sila ng araw, matagal na silang napahamak. Ang lahat ng ito ay mga lahi ng dugo upang bigyan ng katiyakan ang mga tao at pakiramdam na maaari silang atakihin. Ang mga nawasak ay sadyang ikinakalat para ipakita ang kahinaan. Ang mga lamang. Ang talagang makakapidyo sa lahi ng dugo ay ang mga kaparian ng Holy Royal Court. Libu-libong taon na silang nakikipaglaban sa lahi ng dugo. Sa pamamagitan ng paniniwala sa banal na espiritu, nakukuha nila tanging ang kapangyarihan ng banal na liwanag ang makakapidyo sa lahi ng dugo. Ang Holy Royal Court. Ano iyon? Ang Holy See. Blanca ang tingin ni Su Qingzhou. Napabuntong hininga si Yefan, ang korte ng hari ay walang kinalaman sa Holy See, at iba ang mga Diyos na pinaniniwalaan nila. Itong asawa, ipapaalam ko sa iyo ang tanyag na impormasyon ng underground world. Mahirap ipaliwanag ng sabay-sabay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa sitwasyon ni Song Xinghe. Sa madaling sabi ni Yefan tungkol sa laro kasama si Song Xinghe ngayon, syempre, kapag pinag-uusapan ang tungkol kay Chu Yunyao, sadyang iniiwasan niya ito, pagkatapos ng lahat, si Chu Yunyao ay nagsasangkot ng maraming lihim ng estado. Kabanata 0430 ang magsasaka at ang ahas. 0430. Matapos itong marinig ni Su Qingzhou, nagsalubong ang mga kilay ni Dai na may masalimuot na tingin sa kanyang mukha. Naisip ni Yefan na nag-aalala ang babae sa muling pagkabuhay ni Song Xinghe, kaya inaliw niya ito, "Huwag kang mag-alala, asawa ko, hindi ko hahayaang saktan kanya." Oo, miss, si Yefan ay talagang maingat at responsable, hindi nakakagulat na ang matandang tao ay nagbigay ng labis na atensyon kay Yefan bago umalis, at sigurado, ang matandang babae ay hindi nakakita ng maling tao. Hindi maiwasan ni Tita Jiang na humanga na talagang nakita ito ni Bishuchin sa simula, kahit na malamang na hindi maisip ni Bishuchin na malalim ang totoong background ni Yefan. Gayunpaman, umiling si Su Qingzhou at sinabing, "Ako. Hindi ako nag-aalala kay Song Xinghe, iniisip ko lang.
Si Tung Hosen siya. Masyado ba siyang miserable? Hindi napigilan ni Ye Fan na matigilan, asawa, hindi ka pa ba naaawa kay Tung Hosen? Siya ang unang pumatay sa iyong ama. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang ibabang labi at sinabing, pero kahit na ganoon, natanggap na niya ang parusang nararapat sa kanya, anuman ang mangyari, siya at ako ay naging mag-ina ng higit sa 10 taon, at alam naming karapat-dapat siya. Ngunit sa palagay ko ay hindi magandang hayaan siyang magayos ng sarili ng ganito. Hey! Miss, ikaw ay masyadong bodhisattva-hearted, itong si Tung Hosen, na ang kalikasan ay mahirap baguhin, ang kanyang puso ay napakasama, kung ikaw ay tretuhin ng mabuti, siya ay kagatin ka pabalik. Ang kwento ng magsasaka at ang ahas, ito kaunti pa ba sa mundo? Mapait na panghihikayat ni Tita Jiang. Si Su Qingzhou ay nagpakita ng bahagyang pakikibaka, natahimik siya sandali, at tinanong si Ziyang Ye Fan, sabi mo. Dapat ko ba talaga siyang pansinin? Napabuntong hininga si Ye Fan, malamang naiintindihan niya kung bakit nagkaroon ng mga ideyang ito si Su Qingzhou. Kung tutusin, masasabing walang kasama ngayon si Su Qingzhou. Para sa kanya, si Tung Hosen, isang madraste na hindi naging tama, ang tanging iniisip niya tungkol sa kanyang pamilya. Siyempre, sapat na ang paghihirap ni Tung Hosen, at talagang nawala ang galit ni Su Qingzhou. Normal para kay Su Qingzhou na gustong patawarin si Tung Hosen dahil sa damdamin ng kanyang pamilya at dahil sa mabait na pag-iisip. Kahit anong desisyon mo, sinusuportahan kita. Hindi inisip ni Ye Fan na makakagawa na si Tung Hosen ngayon. Nang marinig ni Su Qingzhou ang sagot ng lalaki, kumislap ang kanyang mga mata at tumanggaw siya, kung gayon, gusto ko siyang hanapin ngayon, maaari mo ba akong tulungang mahanap siya? Natigilan si Ye Fan, ngayon. Hindi. Ayos lang ba? Hindi inaasahan ni Ye Fan na ang babae ay magiging masyadong mapagpasyahan, nag-isip tungkol dito, at sinabing, walang problema, malamang na hindi pa siya umaalis sa lugar na iyon, hihilingin ko sa isang tao na tulungan kang mahanap ito. Walang ibang nakipag-ugnayan si Ye Fan kundi si Ning Zimo. Para lang mahanap si Tung Hosen, hindi na kailangang magtanong sa dakilang Diyos na si Chu Yunyao. Ang purple na kawayan na kagubatan ni Ning Zimo ay puno ng mga tao sa Huahay, napakadaling makahanap ng may mga larawan. Hindi umiwas si Ye Fan, at tinawag si Ning Zimo ng direkta sa harap ni Su Qingzhou. Akala niya ay tulog na si Ning Zimo, ngunit kinuha ito ng babae. Hindi alam ni Ning Zimo na muntik na siyang atakihin ng mga android ni Song Xinghe sa maghapon, kaya hindi na siya nagtanong tungkol kay Song Xinghe. Ano ang problema, Ye Fan, na nakikipag-ugnayan sa akin ng napakagabi? Hindi ba dapat gusto mong pumunta sa aking lugar para sa gabi? Umaasang tanong ni Ning Zimo. Na-curious si Ye Fan, hindi ka pa natutulog. Well, may nangyari sa gang, kailangan ko ng meeting, at sumasakit ang ulo ko. Gusto kong hilingin sa iyo na pag-usapan ito, ngunit nagkataon na hinahanap mo ako, ano ang mali? Sinabi ni Ye Fan, tulungan akong makahanap ng isang tao, ang dating may bahay ng pamilyang Su at ang ina ng aking asawa, si Tung Hosen. Tung Hosen, hindi siya patay. Gusto mong tanggalin ko. Hindi, hanapin mo lang siya at huwag mo siyang sasaktan. Dapat ay nasa lugar ito ng Pingyuan Town sa hilaga ng lungsod, simulang maghanap mula roon, at sabihin sa akin kapag nakita mo ito, sabi ni Ye Fan. Bagamat naisip ni Ning Zimo na kakaiba ito, hindi na siya nagtanong pa at agad na hiniling sa isang tao na gawin ito. Libre ka ba sa umaga, pwede ka bang pumunta, may mga bagay na dapat pag-usapan sa iyo. Bihira para kay Ye Fan na marinig na may nangyari kay Ning Zimo, kaya siya ang magkukusa na hanapin siya. Tila hindi mahalaga ang bagay na iyon. I see you sa umaga. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinabi ni Ye Fan kay Su Qingzhou na ang mga tao mula sa Zishulin ay tutulong sa paghahanap kay Tung Hosen. Hindi tanga si Su Qingzhou, kalahating taon na niyang kasama si Ye Fan, paanong hindi niya malalaman ang relasyon ni na Ye Fan at Ning Zimo? Nahanap ko ito, hayaan mo lang silang ipaalam sa akin ng direkta, o hayaan si Miss Ning na makipag-ugnayan sa akin, magpapasalamat ako sa kanya, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Ngumisi si Ye Fan, kilala ko ang asawa ko, ikaw ay isang babaeng malawak ang pag-iisip. Sa katunayan, gusto kong ipaliwanag na magkakilala kayo ni Ninger. Si Su Qingzhou ay medyo walang kapangyarihan. Alam din niya na mas naunang kilala ni Ning Zimo si Ye Fan kaysa sa kanya, kaya hindi siya masyadong malakas laban kay Ning Zimo. Mas gusto niyang makipag-usap kay Ning Zimo kaysa kay Chu Yunyao. Usapan. Huwag kang matuwa, binati ko lang siya ng matino dahil tinulungan niya akong makahanap ng isang tao, sabi ni Su Qingzhou. Walang pakialam si Ye Fan kung paano ito ipinaliwanag ng babae. Anyway, binalak niya itong hakbang-hakbang. Habang ang babae ay mas nasiyahan sa kanya, hahayaan niya itong magkaroon ng higit na pakikipag-ugnayan sa iba pa niyang mga babae. Nakahanap na siya ng ilang pakulo. Ang susi sa pakikasama sa kanyang asawa ay 2 punto, 1, walang hiya, at 2, patuloy na suyuan. Siyempre, kung wala sa puso ang babaeng ito, walang kwentang suyuan siya. Inaantok din si Su Qingzhou pagkatapos ng araw. Nang makitang ligtas na nakauwi si Ye Fan, nagplano siyang umakyat sa itaas para magpahinga,
ngunit nang umakyat siya sa itaas, hindi niya nakalimutang hayaan si Yefan na maghanda ng ilang impormasyon tungkol sa underground world para makita niya. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang kanyang nalalaman tungkol dito. Naligo lang si Yefan at naghanda para magsanay hanggang madaling araw. Nakipaglaban siya kay Xiao Ziner, at muling naramdaman na marami pang puwang para sa pagpapabuti, at ang martial arts ay walang katapusan. Kung hindi siya pinalad na marinig ang tungkol sa disintegration technique mula kay Shu Lingshan, baka hindi niya napigilan si Xiao Zin. Anak, ang kanyang sariling paraan ng pag-eehersisyo ay kailangang palakasin pa. Matagal nang na-exercise ang kanyang mga kalamnan at buto, at nararamdaman na ngayon ni Yefan na kailangang palakasin ang kanyang balat. Sa pakikipaglaban kay Xiao Ziner sa pagkakataong ito, naisip ni Yefan na kung hindi siya madaling masunog, hindi siya matatakot kay Xiao Ziner. Siyempre, upang harangan ang mataas na temperatura ng Fangyan at ang init na paglaban ng balat, ang mga araw upang linangin ay hindi 1 o 2 araw. Bilang karagdagan, si Yefan ay unti-unting nagsimulang mag-ehersisyo ang kanyang dugo, upang ang enerhiya na nilalaman sa bawat patak ng dugo ay patuloy na lumakas. Ang dugo, na isang enerhiya ng dugo, ay direktang nauugnay sa kakanyahan at sigla ng katawan ng tao, at napakahalaga sa isang martial artist. Sa mata ng maraming sinaunang mandirigma, ito ay tila hindi kapanipaniwala, ngunit ang landas na tinatahak ni Yefan ay kakaiba. Nag-ensayo si Yefan hanggang sa maliwanag ang kalangitan, at nang lalabas na si Yefan para bumili ng almusal at tumakbo sa Zia Tea House, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sally Ye. Ano ang problema, Sally Ye? Nagtataka si Yefan. Sa pangkalahatan, kung hindi seryoso si Sally Ye, hindi siya tatawag sa oras na ito. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.